matters, ma'am, baka meron din po kayong comment dun sa independent commission po ng Pangulo, yung composition, baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? O nga naman, no, tama nga naman, kung kitang-kita mo na mayroon ng mga kalukuhan, bakit maghihintay ka pa ng truth commission? No, bakit marami pang drama? Bakit hindi pwede na aksyonan mo na agad? No? Tapos, siguro kasabot siya o tatanga-tanga siya. No? So pakinggan natin itong buong comment ni VP Sara. Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Kasi nga naman, 'di ba, you are the president, no? Yung executive department kasi, ito ang nagpapatupad ng batas, no? May mga batas na tayo eh. May mga batas na tayo sa mga pagnanakaw, no? Bakit yung pagpinsan niya o yung mga kaalyado niya, problema, sasabihin niya kailangan ng tamang proseso, no? Kailangan daw nasa tamang proseso, dapat respetuhin yung karapatan ng bawat isa. Bakit yung si Digong hindi nyo dinaan sa tamang proseso? No, bakit, 'di ba, nasa rules ng ICC na dapat idaan muna sa korte ng Pilipinas bago dalhin doon sa Hague. Pero minadali niya eh. Tapos ito, sa pagnanakaw ng pinsan niya, sa pagnanakaw ni Saldico at mga alipores niya, sasabihin niya ngayon, aantayin niya muna yung Truth Commission o yung ICI. No? Tapos, yung ICI ngayon, ilan na ba? Magdadalawang buwan na, wala pa ring konkretong resulta ng kanilang investigasyon. Nakakaduda. No, mag-aantay ka pa ng Truth Commission, kasuhan mo na lahat. Put them in the right forum. No, ilagay mo sila doon sa korte. May Rimulya naman, yung ombudsman, no? Pag-upo niya,
Inuna niya yung mga Duterte ngayon. Si Bongo, no, yung si Villanueva. No, yung mga Duterte inuuna niya. Hindi niya pinatawag si Romualdez eh, di ba? Kasi nga amo din niya 'yon, no? Pinsan ng amo niya. No, time will come, no? Oras lang, may panahon din para sa lahat. No, magbabayad ang dapat magbabayad. Tingnan natin